Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi na muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang tunay na kalagayan bilang Diyos. Si Jesus ang katuparan ng mga hula ng mga propeta, kabilang si Elias. Si Kristo ang kaganapan ng batas ng Diyos na inihayag at ipinatupad ni Moises. Ang maningning na Kristo ay nasaksihan ng 3 alagad sa gisag na ipinapahayag ni Kristo ang mga katotohanan ito sa kanyang iglesia. Si Kristo ang ulo at tayong mga kaanib ng iglesia ang katawan. Kung nasaan ang ulo ay nandoon din ang katawan. Tayo rin ay magiging kaisa ni Kristo sa kaningningan ng langit kung tayo ay makikinig sa kanyang mga aral at susunod sa kanyang mga atas. Kay Kristong nasa langit ang katuparan ng mga hula, ang kaganapan ng batas at ang kabuluhan ng ating buhay.